Napakalaki ng pinsala. Oo, pero hindi na maaayos kung tutuusin, iba talaga sa pagpuputol ng braso tapos dodimpot sa braso ng ibang tao, maglalaan ako ng oras mamaya at dahan-daang say sa bunutan, pero aabutin. Matagal na. Ayoko talagang gumamit ng bone reduction technique kung hindi ako napipilitin. Natigilan ng mga tao, pinayuhan lang nila si Lance na huwag pumunta sa kanyang kamatayan, at naisip nila na si Lance ay kumikilos kasama ng emperor ng mayabang, bulag, at walang kamalayan sa sarili. Ngunit ngayon napagtanto nila na sila ay mali, kung si Lance ay walang attachment, walang bond, at nag-iisa, kahit na gusto ng emperador na patayin si Lance, madali at madaling lumutang si Lance. Sa kasamaang palad, si Lance ay may mga kaibigan, kamag-anak, at sa makatuwid ay mga kahinaan, kaya naman siya ay pinilit ng emperador ng ilang sandali. Sige, aalis na ako. Hindi kayo dapat pumunta kung saan-saan, kasama si Leslie, ang Enchanted Spirit Master, sigurado akong hindi ako nag-aalala sa mga waiter na darating para tingnan ang kwarto o kung anuman. Mag-iingat ka. Tumango si Lance. Ipapaalam ko sa emperador kung talagang kaya niya akong patayin, gusto niyang makipaglaro sa akin ng ganito kalaki, pagkatapos ay sasamahan ko siya hanggang dulo, ano pa ang maaari niyang paglaruan maliban sa paggamit ng iyong pamilya. Para ay blackmail ako. Lumabas ng kwarto si Lance at lumabas ng hotel, at pagkatapos ay nabighani sa parking lot ang isang lalaking nagmamaneho ng Porsche sports car, si Lance ang nagmaneho ng Porsche sports car at dumiretso sa kalsada patungo sa Darlington City. Gaya ng inaasahan, maraming makapangyarihang tao sa paligid ng Darlington City. Gayunpaman, si Lance ay ganap na walang takot, direktang binuksan ni Lance ang bubong ng Porsche sports car, na nagpapahintulot sa mga malalakas na iyon na tumingin. Ang mga malalakas na lalaki na iyon ay hindi nag-abala na bigyang pansin pagkatapos ng pagwawalis ng kanilang mga mata kay Lance, dahil ang figurang ito, hanggang sa mamatay ay hindi sila makapaniwala na si Lance iyon. Sa makatuwid, inabot si Lance ng wala pang 3 oras bago makarating sa Darlington City. Tumayo si Lance sa pasukan ng Darlington City, tumingin sa palasyo at nagsabi, "Emperor, nandito ako." Unang nagtanong si Lance tungkol sa kinaroroonan ni Harem. Sa kabutihang palad, si Peter ay nakakulong pa rin sa isang piitan sa ngayon, at hindi pa napatay kaagad. Dumating si Lance sa pasukan ng palasyo at naglabas ng isang token, ang token na ito ay ibinigay kay Lance sa huling pagkakataon na inimbitahan ni Consort Z si Lance sa hapunan, hindi ko inaasahan na ito ay magagamit pa rin ngayon. Sa sandaling makita ng gatekeeper na ito ay ang Purple Consort, hindi siya nang ahas na pigilan siya, at madaling pumasok si Lance sa palasyo. Hindi malalaman ng emperador hanggang sa mamatay na ang taong nasa pinakamataas na listahan ng hinahanap ay nasa ilalim ng kanyang ilong. Dumating si Lance sa Heavenly Prison. Stop! What man? Pinigilan ito ng mga guards ng Heavenly Prison. Ang mga bantay ng Heavenly Prison ay pawang innate great perfection, at iilan lamang sa mga guard captain ang maagang Unity Realm. Sa antas na ito ay masyadong madali para kay Lance, at ang nakakabighaning pamamaraan ay inalagaan ito ng sabay-sabay. Pumasok si Lance sa Heavenly Prison. Bagamat malaki ang Heavenly Prison, walang mga preso, si Yan Prison lang ang nag-iisa, parang walang nang ahas na lumabag sa batas sa Darlington City, kadalasan ay dekorasyon lang. Si Harem ay binugbog hanggang sa mabaliw. "Sino ka?" Tumingin si Harem kay Lance at nagtanong. Sinabi ni Lance, "Ako ay isang lalaking ipinadala ni Lance, sumama ka sa akin." Hindi pa ba nahuhuli si Lance? Biro ba ang mahuli si Lance? Huwag ka nang sumama sa akin. Ako. What me? Inutusan kang patayin at gusto mong maghintay dito para mamatay. Nag-alinlangan si Harem, kinagat ang kanyang ngipin at sinabing, "Sige, aalis na ako." Nakiusap ang nanay ko sa kanyang kamatayan bago nakiusap na hawakan ako pansamantala, sinabi ng nanay ko na kung hindi mamatay si Lance, tiyak na mamamatay siya. "Halika at iligtas mo ako, hindi ko mabibigo ang aking ina, aalis ako." "Patay na ang nanay mo." "Oo,
sa pamamagitan ng kamatayan, o ako ay naging. Pinutol sila sa lugar. Walang awa na tao, Terra na. Inilabas ni Lance ang kanyang espada at inukit ang isang linya sa dingding ng Heavenly Prison. Lance, pumunta ka rito. Go! Pagkatapos, isinama si Harem, hinayaan niyang magpalit si Harem ng isang set ng mga damit ng mga gwardya sa labas at lumutang. Sa kalagitnaan, huminto si Lance. Kinakabahang sinabi ni Harem, pumunta ka kaagad, ang palasyong iyon sa hindi kalayuan ay ang palasyo ng aking ama ay dapat na nasa palasyo. Ngumuso si Lance, tama lang, Harem, maghintay ka muna dito, babalik ako kaagad. Dumating si Lance sa likod ng palasyo ng emperador, sa daanan sa likod, may malaking bato ng rock quarry, inukitan ito ni Lance ng linya, Lance, halika rito, sabi mo hindi ako makakatakas mula sa Yangyang Empire, ngunit sinabi ko sa iyo na pumunta ako dito. Matapos itong ukit, agad na umalis si Lance. Si Lance ay nagmaneho ng karwahe at naanod palayo sa palasyo. Pagkatapos umalis sa palasyo, magiging mas mahirap na umalis muli sa Darlington City. Gayunpaman, hindi ito magiging napakahirap, kumuha si Lance ng maskara ng balat ng tao para isuot ni Harem, pagkatapos ay isinuot ang costume ng isang gwardya at nagkunwaring hinahanap ang mga bantay ni Lance, kaya umalis sa Darlington City, na madaling nalampasan ang inaasahan ni Lance. Makalipas ang halos 4 na oras, bumalik si Lance sa isang hotel sa isa sa mga nakapaligid na lungsod. Sa oras na ito, sa palasyo, ang pagtakas ni Peter ay natuklasan at ang mga salitang inukit ni Lance sa mabatong burol sa likod ng palasyo ng emperador ay natagpuan din. Naramdaman ng emperor na parang siya ay tinamaan ng malakas sa mukha at inutusan ang lahat na baligtarin ang palasyo, at maging ang buong lungsod ng Darlington, nang walang nakitang isang umut-o. Bumalik na ako. Lance, sa wakas ay nakabalik ka na. Si Sally at ang iba ay sumugod sa kanila. Noon lang natakot si Harem, siya si Lance. Oo. Tinanggal ni Lance ang maskara niya. Pero ang katawan mo. Agad na kumaluskos at namilipit ang mga buto ni Lance saglit, at pagkatapos ay nabawi niya ang kanyang anyo. Ibinuko ni Harem ang kanyang bibig. Sinabi ni Lance, Sarah, makipag-ugnayan ka agad sa emperador para sa akin, gusto kong makita ang kanyang ekspresyon. Mabuti. Sa sandaling ito, sa bulwagan ng palasyo. Kamahalan, napagmasdan mo na ang buong Darlington City, at walang palatandaan ng Lance, o anumang palatandaan ng Peter. Imposible, dapat nasa Darlington City pa rin sila, o kahit na, hindi pa umalis si Lance sa Darlington City, patuloy na maghanap. Kamahalan, ang Darlington City ay ganito kalaki, sa napakaraming tao na naghahanap, kahit isang langgam ay makikita ito. Kamahalan, si Lance ay umalis sa Darlington City kasama si Peter, matagal na bago namin nalaman na si Peter ay nakatakas. Hindi ako naniniwala, hindi talaga ako naniniwala na ang isang tao sa unang bahagi ng Unity Realm ay magkakaroon ng napakahusay na kasanayan. Ang emperador ay nababaliw. Kamahalan, nangyari na ang mga bagay kaya kailangan kong paniwalaan ito, kung si Lance talaga ang gumawa nito, kung gayon siya ay talagang nakakatakot, kahit na ang palasyo ay maaaring pumasok, paano natin pag-uusapan ang paghuli sa kanya, imposible na. Kung hindi maniniwala ang kamahalan, isa lang ang posibilidad, hindi si Lance ang may gawa nito. Para sa ilang kadahilanan, ang emperador ay nakaramdam ng bahagyang panginginig, kung siya ay talagang pumunta dito, kung gayon mayroon siyang kabisera ng pagmamataas. Sa sandaling ito, tumakbo ang isang bantay sa labas at nagsabi, Kamahalan, may balita mula sa panig ni Consort Yang, ang TV sa kwarto ni Consort Yang, biglang lumitaw ang larawan kasama ang larawan ni Lance, sinabi ni Lance na gusto niyang lumingon ka. Sa TV, may sasabihin siya sa iyo. Ano? Agad na binuksan ng emperador ang TV sa palasyo, at sigurado, sa loob ng 10 segundo, lumitaw ang kanyang TV na may avatar ni Lance. 862. Lance. Nakita ng emperador ang mukha ni Lance at sumigaw. Sinabi ni Lance, paano to?
Sapat na bang sorpresa ang pagbibigay sa iyo ng regalo, ngayong sinabi mo na ang tungkol sa pagpatay sa akin at ginagawang imposible para sa akin na umalis sa North Empire, hindi ba iyon isang napakakatawa-tawang pahayag? Lance, hindi ako naniniwalang ginawa mo ito. Umiling ang emperador. Talaga. Kung gayon pakisuyong tingnan kung sino ang taong ito. Tinawag ni Lance si Harem sa kamera. Ibinaba ni Harem ang kanyang ulo, hindi naglakas loob na tumingin sa emperador, bagamat kinasusuklaman niya ito sa loob. Harem. Nanginginig ang katawan ng emperor sa sandaling nakita niya si Harem. Sa una ay hindi siya naniniwala na si Lance ang may gawa nito, ngunit ngayon, si Harem ay nasa tabi ni Lance, hindi niya maiwasang hindi maniwala. Hahaha, hahaha. Tumawa ng malakas ang emperador, sa katunayan, mas nakaramdam siya ng takot sa loob, bigla niyang naramdaman na si Lance ay sobrang nakakatakot, nalampasan pa niya ang kanyang kapatid na si Nillian. Emperor, binibigyan kita ng isa pang pagkakataon para makipag-ayos ngayon, maniwala ka sa akin, ito na ang huling pagkakataon, mayroon ka lamang mga walang katuturang tao na banta sa akin, at ako, pagkatapos niyang makapasok sa Unity Realm Great Perfection, ito ay magiging sa araw na lipulin mo ang iyong pamilya. May gustong sabihin ang emperador, ngunit hindi niya ito sinabi. Magbibilang ako hanggang 3, pagkatapos ng 3, kung hindi ka pa rin maninindigan, ibababa ko ang tawag at aalis ako sa North Empire, syempre, maaari kang tumaya na kahit na hindi ko maabot ang iyong taas sa future. 1, 2, 3, goodbye. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin at ibababa na sana ang tawag. Sandali lang. Subconsciously sumigaw ang emperor, sa katunayan siya mismo ay hindi rin alam kung bakit siya sumigaw. Kakilakilabot lang ang naramdaman ng emperor, hindi na niya kayang patayin si Lance, at tiyak na maaabot ni Lance ang kanyang taas sa hinaharap, kahit na hindi kayang lampasan ni Lance ang Unity Realm sa huli, sapat pa rin iyon para maisakatuparan ang pagtatapos ng kanyang North Empire, hindi ito isang makatwirang negosyo, at kahit na hindi siya masaya sa loob, hindi niya namamalaya na sumigaw. Lance, gusto mong makipagpayapaan sa akin? Ito ba ang iyong pagkatao? Paano ka makakagawa ng kapayapaan sa akin kung ang iyong karakter ay hindi man lang magpapasakop sa akin? Emperor, nakipagpayapaan lang ako sa iyo dahil pinagbantaan mo ang mga walang kaugnayang tao, kung hindi, sa tingin mo baka kausapin mo pa rin ako dito. Maaari mong piliin na huwag magsalita, sa pinakamasamang kaso, sa hinaharap ay ipaghihiganti ko ang mga taong iyon. Sa hinaharap ay papatayin ko ng 10 beses na mas maraming tao mula sa iyong pamilya yan, hindi ito isang magandang deal para sa iyo. Kinagat ng emperador ang kanyang mga ngipin at sinabi, mabuti, makikipagpayapaan ako sa iyo, ngunit dapat mong ipakita ang iyong katapatan, kung maglakas loob kang pumunta ng personal sa aking palasyo, pagkatapos ay makikipagpayapaan tayo. Pumunta ka sa palasyo mo, pwede mo ba akong patayin habang nandoon ka? Hindi ka ba masyadong matapang, Lance? Paano ka magsasalita kung hindi ka man lang manggahas na makipagkita sa akin ng harapan, Lance, hihintayin kita sa bulwagan ng palasyo. Mabuti. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin. Binibitin ang kwento. Si Bella ay abala, hindi ka talaga pupunta, hindi ba? Tama, kung pupunta ka, sasampalin ka niya hanggang sa mamatay, sabi ni Leslie. Tumingin si Lance kina Leslie, Elsa, at Brenda at sinabing, oo, nakipagkasundo sana ako sa emperador nang hindi masyadong naagrabyado, ngunit hindi ako masyadong makasarili na iniisip ko lang ang sarili kong damdamin. Para sa lahat. Kapag may nangyari sa pamilya mo, sasabihin ng mga tao na kinuha ko ang buhay ng mga kapamilya mo kapalit ng buhay ko, hindi ako ganoon. Kaya, pupunta ako at makipagkasundo sa kanya, at kung magtagumpay ako sa pakikipagpayapaan, hindi na kailangang madamay pa ang pamilya mo. Huwag, mamamatay ka. Umiiyak si Elsa. Kamatayan, hahaha, hindi ako natatakot sa kamatayan, at ang mga natatakot sa kamatayan ay hindi makakarating sa martial arts. Kung magagamit ko ang aking kamatayan para maging ligtas ang iyong pamilya, marahil, sulit ito.
Sinabi ni Xavier, Lance, salamat dahil hindi ka natatakot na ibigay ang iyong buhay para sa kaligtasan ng aming pamilya, ngunit talagang ayaw namin iyon. Kung pinukaw mo ang emperador at sa gayon sinimulan ang lahat ng ito, kung gayon ay maliwanag, ngunit ito ang emperador na nagsisikap na patayin ka, hindi mo sinasaktan ang aming pamilya, hindi mo kailangang tiisin ang aming pamilya. Kung kailangan nating sabihing pinsala, at most, naging kaibigan at kapatid ka namin. Tinapik ni Lance ang balikat ni Xavier at tumawa, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, ano ang sinasabi, hindi ko pinapatay si Beren, ngunit namatay si Beren dahil sa akin, kahit na ano, dahil gusto akong patayin ng emperador kaya pinagbantaan niya ako. Kasama ang iyong pamilya, kaya dapat akong tumayo. Hindi, wuho. Maaari mong ganap na umalis sa North Empire sa estilo at hindi na babalik, wuho. Umiiyak si Sally. Hinaplos ni Lance ang buhok ni Sally at ngumiti, Sally, para maging isang tao, kailangan mong tiisin, kung mamamatay talaga ako, kayo, may makikilala pa kayong mas higit sa akin. Napaluha si Sally at ilang iba pa na para bang si Lance ay talagang mamamatay. Sa katunayan, parang, kung magkita sila ng Emperor sa bulwagan ng palasyo, maaaring sinampal ng Emperor si Lance hanggang mamatay. Alam na ito ay isang posibilidad, ngunit si Lance ay kailangan pa ring pumunta at makipag-usap sa kanya ng kapayapaan, upang, magkaroon ng pagkakataon para sa kapayapaan para sa kanilang pamilya, iyon lang ang magagawa ni Lance. Sige, maghahanda na ako para umalis. Kuya Lance, kailangan mong mag-isip ng 2 beses, wala nang matitira kapag namatay ang isang tao, ang ganda-ganda mong kasintahan, ang kinabukasan ay hawak ng mga bisig ng ibang lalaki. Tinamaan ni Lance ang tuktok ng ulo ni Sarah at sinabing masama ang loob, huwag kang magsasabi ng maganda, may sinasabi kang pangit na gustong asar sa akin ah. Napahiya ang ilan sa mga kasintahan ni Lance. Sinabi ni Sarah, Brother Lance, kung ang emperador ay maglakas loob na patayin ka sa ngalan ng usapang pangkapayapaan, hindi ko siya pakakawalan, tiyak na makakatuntong ako sa Unity Realm Great Perfection sa hinaharap, pagkatapos ay kukuha ako ng paghihiganti para sa iyo, bibigyan kita ng insenso bawat taon, maaari kang pumunta ng maluwag. Sinabi ni Sally, Sarah, hindi pa nangyayari ang mga bagay, hindi ba natin masasabi ang mga ganoong bagay? Kung mamatay si Lance, sunugin mo ako ng kopya ng papel bawat taon kapag sinunog mo rin ito, at sasama ako sa kanya. Hindi nakaimik si Lance, Sally, huwag kang magpakatanga. Kung mamatay ka, wala nang saysay ang mabuhay pa ako, kaya mas mabuting sumama ako sa iyo. Sinabi ni Lance, huwag kang mag-alala, sa palagay ko ay sabik na sabik ang emperador na patayin ako, ngunit dapat pa rin siyang matakot sa akin. Huwag mo kaming i-comfort. Sabi ni Lance, o ano, lalayo na lang ako dito. Patay o buhay ba ang pamilya mo? Sige, alis na ako. Umalis si Lance. Gayunpaman, sa kanyang pag-alis, ginamit muli ni Lance ang bone shrinking technique at binago ang kanyang katawan, kung hindi, maaaring walang pagkakataon si Lance na makapasok sa Darlington City, at kung wala man lang siyang pagkakataon na makapasok sa Darlington City, kung gayon si Lance ay magkakaroon ng mas kaunting kapital para makipagpayapaan sa emperador. Sa alinmang paraan, ito ay magiging mas mapanganib. Pagkaalis ni Lance, nakonsensya si Xavier at ang iba pa na itinayan ni Lance ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng kanilang pamilya. 863. Sa pangunahing bulwagan ng palasyo. Kamahalan, balak mo ba talagang makipagkasundo kay Lance? Bumantong hininga ang Emperor, ang kakayahan ni Lance na ito ay lampas sa aking saklaw, kung hindi ko siya mapatay, tiyak na maghahasik ako ng isang nakatagong panganib para sa hinaharap, na hindi nakatumbas ng halaga. Ngunit, kahit na makipagpayapaan si Lance sa iyo, walang garantiya na tutuperin pa rin niya ang kanyang salita sa hinaharap kapag malakas na siya. Ngunit saan kaya, ang tanging mga tao na maaari kong banta sa kanya ngayon ay ang mga walang kaugnayang tao, kung gaano karaming mga hindi kaugnay na tao ang pinapatay ko ngayon, kung gaano karaming mga hindi kaugnay na angkan ng aking Yan clan ang mamamatay din sa hinaharap, kung alam ko sa simula na ito ang sa wakas, tiyak na hindi ko iuutos na sakalin si Lance.
Kamahalan, hiniling mo kay Lance na pumunta sa bulwagan ng palasyo para sa usapang pangkapayapaan, darating ba talaga siya? Kung siya ay dumating, ito ay tulad ng kamatayan, kaya hindi ko alam, sa tingin ko ay hindi siya maglalakas loob, at kung siya ay dumating, pagkatapos ay na-refresh niya ang aking opinyon sa kanyang katapangan, o marahil siya ay may sapat na mga kredensyal upang puntahan mo ako, para lalo akong maging maingat. Lance, may mga credential ba talaga siya? Pagkalipas ng ilang oras, muling nagpakita si Lance sa palasyo ng Imperial. Sa landas ng isa sa mga palasyo, isang napakataba na dalaga ng palasyo na may dalang basket ay naglalakad patungo sa palasyo ng emperador. Ang napakataba na kasambahay sa palasyo ay si Lance na gumamit ng bone shrinking technique at nagsuot ng babaeng maskara ng balat ng tao. Bagamat ang pasukan sa Darlington City, ang pasukan sa palasyo ng Imperial, ay binabantayan ng hindi mabilang na mga gwardya, si Lance ay parang walang tao roon, dahil, walang maniniwala na ang napakataba na dalaga sa palasyo ay si Lance. Si Lance ay napakalapit na sa palasyo ng Imperial. At ngayon, madilim na ang gabi, 1:00 na ng umaga. Nakita ni Lance na malapit na ang oras, at ginamit niya ang tortoise breath method, na isang kumpletong paraan ng paghinga ng pagong, na ginawang parang patay na tao si Lance, nang walang hininga, ni kahit isang tibok ng puso. Agad na bumalik si Lance sa kanyang anyo, tinanggal ang kanyang maskara, at pagkatapos ay hakbang-hakbang na naglakad patungo sa palasyo ng emperador. Naglakad si Lance patungo sa pasukan ng palasyo. Sa sandaling ito, ang emperador ay nasa loob ng palasyo, nakahiga sa isang chaise lounge, kalahating takip. Ang emperador ay nakarinig ng mga yabag sa labas, ngunit ang mga yabag ay yaong ng isang napaka-ordinaryong tao o isang napakahinang lingkod, kaya lubos siyang naniniwala na ito ay isang uri ng katulong na nagpapatrolya sa gabi. Sa palasyo, laging may mga taong nagpapatrolya sa gabi. Pumasok si Lance, tumayo sa pasukan ng palasyo, at biglang nagsabi, "Hindi mo ba alam na nandito pa ako?" Ano? Gamulong ang emperador, nakita lang si Lance na nakatayo sa pintuan ng palasyo. Phew! Huminga ng malalim ang emperador, Diyos, nagawang lokohin ni Lance ang kanyang sentido, kahit siya ay kumbinsido na ito ang lalaking nasa night patrol. Sa sandaling ito, kailangang kumbansihin ang emperador. Mabuti, Lance, ang galing mo. Okay? Kumbinsido ako dyan, hindi ka nagpapasakop sa akin, mayroon kang kakayahan na lampasan ako. Sabi ng emperador. Pumasok si Lance nang hindi nagpapakumbaba at umupo sa isang upuan. Sinabi ni Lance, kung gayon, paano mo gustong makipagpayapaan sa akin, ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo, kung hindi, hindi tayo mamamatay sa hinaharap. Si Lance ay 3 metro lamang ang layo mula sa emperador, at ang emperador ay nakatingin kay Lance ng napakalapit, kaya sa maikling distansya, maaari niyang sampilan si Lance hanggang mamatay, at sigurado akong si Lance mismo ay alam iyon, ngunit bakit si Lance ay naglakas loob pa ring sabihin na hindi siya mamamatay? Talaga bang walang kamalayan sa sarili si Lance, o mayroon ba siyang isang uri ng walang kamatayang kredensyal? Kung hindi, paano maglalakas loob na sabihin iyon? Hindi napigilan ng emperador ang mapangiti sa loob, nang ahas na si Lance na lumapit, tiyak na nakarating na siya. Kalkulado ang lahat ng kahihinatnan, ano pa ba ang hindi niya nang ahas na sabihin sa harap niya? Lance, dumating ka talaga. Hindi mo ba ako pinapunta para sa usapang pangkapayapaan? Pumasok ako sa palasyo mo at hindi man lang kita napansin, bakit hindi ako maglalakas loob na sumama, baka, akala mo ang lugar na ito ay lunggan ng dragon, ngunit para sa akin, ako. Halika at umalis ka kung gusto ko. Bahagyang nagsalita si Lance, gayunpaman, tanging si Lance lamang ang nakakaalam na siya ay mababaw lamang na kalmado, nagpapanggap lamang siya na napakalakas, kung babarilan siya ng emperador hanggang mamatay ngayon, si Lance kailangan talagang magpaalam sa mundong ito. Lance, alam mo ba na maaari kitang masampal hanggang mamatay ngayon? Sabi ng emperador habang nakatingin siya sa mga mata ni Lance. Sinabi ni Lance, naisip ko ito bago ako pumunta rito, ngunit sa tingin ko ay wala kang lakas ng loob. What makes you think that I don't have the guts? Tumaas ang kilay ng emperador.
If you have the guts, then slap me. It is not just as simple as raising your palm, it is deciding the future of your Yan clan, whether it's life or death. My patience is limited. I want to give you another chance na subukan mo, kaya kung ayaw mong makipag-away sa akin at maging immortal sa akin, mas mabuting huwag kang magtanim ng anumang pag-iisip na subukang muli. Tumingin ang emperador sa mga mata ni Lance. Oo, tama si Lance, ang emperador ay hindi nang ahas na tumaya, si Lance ay nang ahas na maging baliw at ang kanyang diskarte sa pagtatago ay napakalakas, tiyak na mayroon siyang isang uri ng mga kredensyal. Maaari niyang sampelan siya hanggang mamatay, ngunit sa katotohanan, si Lance ay may paraan upang makatakas muli. Kung siya ay muling tumakas, kung gayon ay talagang walang pagkakataon para sa usapang pangkapayapaan, at ang hinaharap ay talagang do or die. Sa makatuwid, ang emperador ay hindi nang ahas na sumugal. Phew! Huminga ng malalim ang emperador at sinabing, Lance, kamangha-mangha ka. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, sobrang naaawa ako sa isang tao, nagsisimula pa nga akong humanga sa iyo ngayon. You asked me to come, yun lang ba ang sinasabi mo? Okay, gusto mong makipagpayapaan, fine, mag-usap tayo, pero paano mo malalaman na wala kang magiging sama ng loob sa akin sa hinaharap? Sinabi ni Lance, ako, si Lance, ay sumusulpot dito sa sandaling ito dahil lang sa pananakot mo sa mga walang kaugnayang tao, naparito ako upang makipagpayapaan sa iyo para sa kapakanan ng pamilya ng aking kaibigan, ito ay sapat na upang ipakita na hindi ako ang uri ng taong tumutupad sa kanyang salita, ako ay isang taong naglakas loob na kumilos at kumuha ng responsibilidad. Well, naniniwala ako sa iyo. Sabi ng Emperor, ang Emperor mismo ay hindi alam kung bakit, ngunit naniwala siya kay Lance, dahil ba sa labis na pagkabigla sa kanya ni Lance. Ngunit ang aming usapang pangkapayapaan ay tungkol sa higit pa sa pagpapalaya sa mga taong walang kinalaman dito. Ano pa bang gusto mong pag-usapan? Lance, gusto ko ring ipangako mo na kapag malakas ka sa hinaharap, hindi ka napapayagang tamaan ang aking Yan Clan Mountains, at tutulungan mo rin akong protektahan ang bundok na ito, maglakas loob ka bang mangako sa akin? Tumawa si Lance at sinabing, isang emperador na gustong pumatay sa akin, at kailangan ko siyang tulungang protektahan ang bundok na ito. Hindi ako interesado sa iyong trono, at maaari kong ihinto ang pagtatanim ng sama ng loob sa iyo, ngunit hindi iyon nangangahulugan. Tutulungan pa rin kita. Lance, ito ang kondisyon ng aking mga usapang pangkapayapaan, nakikipagkasundo ako sa isang tao sa unang bahagi ng Unity Realm ngayon dahil lamang sa iyong talento, kung hindi dahil sa iyong kamangha-manghang talento, hindi ka magkakaroon ng the qualifications to even talk to me. Of course, you can also make conditions with me, even if you want to marry a certain princess. 864. Sinabi ni Lance, nabalitaan ko na mayroon kang 3 flying shuttle. Gusto ko ng isa. Pwede ka. Sa pagkakataong ito, sinakal mo ako noong una, malaking pinsala ang ginawa mo sa aking espiritu at dapat akong mabayaran. Kahit anong banggitin mo, sinong prinsesa ang gusto mo? O aling bahay ang ibibigay sa iyo para pamahalaan, o kung saang lupain sa Darlington City? Sinabi ni Lance, nabalitaan ko na mayroon kang ilang napakagarang pribadong Royal Garden, bigyan mo ako ng isa sa mga iyon bilang kabayaran para sa espiritual na pagkawala sa akin. Oo, 3 marangyang mansyon, ayon sa pipiliin mo. Wala na yung iba. Fine, then make a agreement. Agad na nagsulat ng kasunduan ang emperador. Ang nilalaman ng kasunduan, magpakailanman bilang isang miyembro ng Yan Empire, si Lance ay hindi papayagang sakupin ang mga ilog at bundok ng Yan Clan, at sama-samang protektahan ang mga ilog at bundok na ito. Si Emperor Yanlong, sa kabilang banda, ay magpakailanman ipinagbabawal na magkaroon ng anumang masamang hangarin kay Lance, at binayaran si Lance para sa kanyang espiritual na pagkawala, gamit ang isang lumilipad na shuttle at isang marangyang royal mansion bilang collateral. Sinabi ni Lance, hindi, magdagdag ng isa pang pangungusap. Ano? Isang shuttle at isang marangyang royal mansion ang ipinangako bilang collateral sa likod nito, na may karagdagang pangungusap.
May iba pang hindi inaalok bilang collateral sa hinaharap. Saglit na naisip ng emperador na wala na siyang halagang maibibigay, kaya nagdagdag siya ng isa pang pangungusap. Tinatakan ng emperador ang kanyang gintong selyo. Ikaw na. Nagtatak din si Lance ng fingerprint. Para sa ilang kadahilanan, ang emperador ay nakadama ng kalmado sa loob. At habang bahagyang nag-aatubili si Lance sa loob, kinailangan ni Lance na ibaba ito para sa kapakanan ni Xavier, Elsa, Leslie, pamilya ni Brenda, at ama ni Sally, kahit na medyo nag-aatubili pa rin siya. Phew! Bumantong hininga si Lance sa loob, sa wakas, tapos na. Kalimutan ng tungkol dito, binayaran pa rin niya ang pinsala sa pag-iisip, at higit sa lahat, kapag kumalat ang bagay na ito bukas, natatakot ako na walang sinuman sa buong Darlington City ang maglalakas loob na saktan si Lance, at ang hindi nakikitang katayuan na ito ay isang anyo ng kabayaran, at si Lance ay hindi nagdusa ng anumang pagkalugi. Kung hindi man, kung talagang kailangan nilang lumaban, ang mga pamilya ng mga taong iyon ay tiyak na mamamatay, at kahit na maaaring patayin sila ni Lance sa hinaharap, ang mga patay ay hindi na muling mabubuhay. Ito ay isang oras lamang. Sige, Lance, iwanan na natin ang usapang pangkapayapaan, ngunit dapat mong tandaan na ang usapang pangkapayapaan ngayon ay nasa pagitan ko at ng hinaharap. Ikaw, hindi ang kasalukuyan mo, at kung ang hinaharap ay hindi ka magiging isang malakas na tao na kayang makipagkompetensya sa akin, gaya ng sinabi mo, kung gayon alam mo. Hahaha, don't worry. A level like yours is not my goal at all. In the future malalaman mo rin kung gaano katalino ang desisyon mo ngayon, don't believe me, you'll see. Okay, I'll wait and see. One last long-winded sentence. Lance, sana tuparin mo ang iyong pangako at tuparin mo ang iyong kasunduan. Mutual. Gabi na ngayon, magpahinga na tayo sa palasyo, may tao, dalhin mo si Lance para magpahinga, isang magandang babae ang magsisilbi sa iyo. Oo. Hindi tumanggi si Lance, kung tumanggi si Lance at kumilos na binantayan, mapapatawan nito ang emperador sa kahihiyan at maghahinala pang muli si Lance. Dinala si Lance sa isang guest room, na talagang maluho, at dumating kasama ang tatlong magagandang babae upang pagsilbihan siya. Senior, hatid na kita sa paliguan. Sabi ng isa sa mga dilag. Ang unang bagay na gusto kong gawin ay alisin ang lahat ng bagay na matagal ko nang pinaghirapan. Hindi nakipagkamay si Lance sa tatlong dilag, sa halip, tinaklan ni Lance ang kanyang mukha ng tuwalya at inihiga ang kanyang ulo sa gilid ng paliguan, hindi man lang tumitingin sa tatlong dilag, pinayagan silang maligo. Iniisip ni Lance ang mga pangyayari ngayong gabi sa kanyang isipan. Sa palasyo ng emperador. Kamahalan, nagpakapayapa ka na talaga. Tama. Ang usapang pangkapayapaan, para sa ilang kadahilanan, pagkatapos ng usapang pangkapayapaan, mas masaya ako sa loob, noon ay nag-aalala ako na hindi ko mahabol at mapatay si Lance, ang malaking panganib sa hinaharap, ngunit ngayon na yung peace talk, hindi ko na kailangang alalahanin pa yon, I'm happy instead. Ngunit, paano kung si Lance ay hindi na tumyupad sa kanyang pangako, paano kung siya ay maging mas malakas kaysa sa iyo sa hinaharap at masira ang kanyang pangako? Hindi, si Lance ay hindi dapat maging ganitong uri ng tao, sa nakalipas na ilang araw ng pakikipag-ugnayan, siya ay may malakas na personalidad at hindi isang maliit na tao, kung siya ay wala ay hindi siya makikipagpayapaan sa kanya, sana, gaya ng sinabi niya, isang araw sa hinaharap, matutuwa ako sa desisyon ngayon. Kamahalan, nagawa kang harapin ni Lance hanggang ngayon sa lakas ng maagang yugto ng Unity Realm, at tahimik na iniligtas si Peter at pumasok sa palasyo na hindi ka man lang nakita, sa talento niyang ito, kahit na kaya niya. Hindi malalampasan ang Unity Realm sa hinaharap, tiyak na hindi siya malayo sa likuran. Well, so, let's turn enemies into friends? Tomorrow, send someone to give him the Garden of Perfect Brightness, as well as one of my flying shuttles. Ang Yuanming Garden, Your Majesty, ito ang iyong pinakamagandang Royal Garden Villa. Oo, kung ibibigay mo, bigyan mo siya ng pinakamahusay, at ang lumilipad na shuttle din. Oh,
At inimpake mo ba ang lahat ng mga katulong at tulad nito sa loob ng Yuanming Garden para sa kanya? Kalokohan, matutulog na ako. Magandang gabi, kamahalan. Maginhawang nakatulog si Lance, ang tatlong magagandang babae na nagsilbi sa kanya. Pagkatapos ni Lance na maligo, pinabayaan sila ni Lance. Si Lance ay hindi isang taong mapagnanasa. Kinabukasan, hindi pa bumabangon si Lance, at ang buong lungsod ay nakakagulat. Ang buong Darlington City, parang sumabog na kalahating gulat. Magdamag, nakipagpayapaan si Lance sa emperador. Binayaran ng emperador si Lance para sa kanyang mental na pinsala, at ginamit ang kanyang pinakamarangyang Royal Garden, ang Yuanming Garden, bilang collateral, pati na rin ang isang flying shuttle na pinangarap ng lahat ng Unity Realm powerhouses. Talagang nabigla ang lahat. Ang katayuan ni Lance, sa isang iglap, ay umabot sa antas ng emperador sa isip ng lahat, dahil hindi ba ang isang taong nakipagpayapaan man lang sa emperador ay katumbas ng isang tao na hindi man lang masaktan ng emperador. Senior Damon, dadalhin kita sa Yuanming Garden ngayon. Mabuti. Maya-maya, nasa Yuanming Garden na. Ito ang Yuanming Garden, at ito na ang magiging private luxury residence mo simula ngayon, pati na rin ang flying shuttle mo, na dadalhin din agad sa iyo. Walang sinabi si Lance, lumilipad sa himpapawid, tinitingnan ang mararangyang Royal Garden Villa sa ilalim ng kanyang mga paa, nagulat din siya, tila gusto ng emperador na makipagpayapaan. Hindi nagtagal, isang lumilipad na shuttle ang lumipad mula sa langit at dumaong sa Yuanming Garden. Ang hitsura ng shuttle ay kahawig ng isang plato, isang flying saucer. Senior Lance, ito ang iyong flying shuttle, ito ang pinakamaganda sa tatlong flying saucer ng emperador. Binuksan ni Lance ang lumilipad na shuttle, ito ay napakaranggal sa loob, na may kabuoang mahigit 30 upuan. Ang plate na ito na parang flying shuttle ay halos 8 metro ang lapad at halos 2 metro ang taas. Sa kasamaang palad, hindi ito maipagmaneho ni Lance, ngunit sa loob nito ay nakatalaga ang isang driver para kay Lance, at ang driver ay nakabalot din, upang si Sarah ay makapag-aral nito mamaya, at si Sarah ang magiging driver. 865. Umupo si Lance sa shuttle. Senior Damon, ako na ang magiging full-time driver mo mula ngayon, ang pangalan ko ay Xiaoxi, ano ang order mo kay Senior Damon? Sinabi ni Lance, isama mo ako sa paglipad, at tulungan mo akong ipakilala ang shuttle. Sige. Sa susunod na sandali, ang lumilipad na shuttle ay humiwalay at lumipad sa kalangitan. Wow! Si Lance ay natakot, ito ay napakabilis at nababaluktot, ito ay isang banal na kasangkapan para sa pagtakas. Kung talagang gusto ng emperador na habulin si Lance, ang pag-asa sa lumilipad na shuttle ay talagang parang pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre, sitang hindi pa isinama ni Lance ang shuttle na ito sa kanyang mga kalkulasyon dati. Driver, Senior Damon, itong lumilipad na shuttle ay may pinakamataas na bilis na 9,600 kilometro bawat oras, na 10 beses ang bilis ng isang ordinaryong eroplano. I go? So, originally going to a place that would take a day in the airplane world, if we take the shuttle, it will only take 2.5 hours. Oo, ngayon ay malayo na tayo sa Darlington City habang nagsasalita tayo, may pupuntahan ba si Senior Damon? Maaari kitang ilibot. Sabi ni Lance, gaano katagal ang biyahe papunta sa Lunaris Kingdom? Napakalapit ng Glazed Country, at ilang oras na lang. Ilang oras, ayos lang, pumunta tayo sa walang hanging lungsod sa paligid ng Darlington. Sige. Wala pang 10 minuto, dumating ang shuttle ni Lance sa Windless City, kung saan mismo dumaong si Lance at ang iba pa. Bumaba sa itaas na palapag ng hotel na iyon sa unahan. Senior Damon, kung ang shuttle ay nahulog sa lupa, maraming tao ang mag-iisip na ito ay isang dayuhan na barko, at madalas na gumawa ng ganitong uri ng hindi pagkakaunawaan. Kung kailangan mong gawin ang isang bagay, sige lang, hihintayin kita sa sky, tawagan mo ako kapag kailangan mo nang umalis. Mabuti. Si Lance ay lumipad pababa sa himpapawid patungo sa isang partikular na hotel. Ang hotel na ito ay eksakto kung saan si Lance at ang iba pa ay nagtatago noon.
Sa ngayon, alam na ng mga kaibigang iyon ni Lance na nakipagpayapaan si Lance sa emperador, hinanap na ito ni Sarah, at bagaman walang mga computer ang Darlington City, palaging may ibang taong magpapakalat ng balita. Naglakad si Lance sa silid ng hotel. Lance. Ang lahat ay tumingin kay Lance na nagtataka, lahat ay masaya na malutas ang krisis na ito, lahat sila ay nag-aalala tungkol sa kanilang mga pamilya noon. Sabi ni Lance, okay lang, ligtas na. Tapos na ba talaga ang usapang pangkapayapaan? Siyempre totoo, alam mo ba kung paano ako nakarating dito? Sumakay ako ng flying shuttle, hindi lang ligtas, nasa atin pa ang shuttle. Lance, salamat, ang aming pamilya ay nagawang lumipat mula sa panganib patungo sa kaligtasan dahil sa mga sakripisyong ginawa mo. Huwag mong sabihin na, ako ang may kagagawan nito noong una, tsaka, wala naman akong sinakripisyo, total sincere naman ang kabayaran na natanggap ko para sa pinsala sa pag-iisip. Bahagyang sabi ni Lance. Ngumiti, ngunit hindi payag si Lance sa loob, kung hindi dahil sa kaligtasan ng kanilang pamilya, hindi sana nakipagpayapaan si Lance sa emperador. Ngunit hindi maaaring isipin ni Lance ang kanyang sariling emosyon at hindi nagmamalasakit sa buhay at kamatayan ng ilan sa kanilang mga pamilya, kung si Lance ay namatay na humarap sa emperador para sa kapakanan ng kanyang sariling emosyonal na pagsabog, anuman ang kaligtasan ng ilan sa kanilang mga pamilya, na humahantong sa pagkalipol ng kanilang mga pamilya, kung gayon ito ay magiging masyadong nakakagigil para sa isang Lance. Kaya naman, kahit na hindi masyadong masaya si Lance sa loob, magagawa lang niya ito. Siyempre, dahil pinirmahan na niya ang kontratang kasunduan sa. Matapos maging makapangyarihan si Lance at pagkatapos ay bumalik sa kanyang salita na patayin ang emperador, bagamat walang sino man ang nang-ahas na asahan siya ng anuman, karaniwang hindi gagawin ni Lance ang ganoong bagay. Siya para sa kanyang espiritual na pagkawala, at sapat din ang taos-puso, dahil ang emperador na higit na makapangyarihan ay maaaring gumawa ng gayong mga konsesyon, gaano man ito tingnan, hindi nagpatalo si Lance. Tara, bumalik sa Darlington City. Bumalik sa Darlington City. Sa sandaling marinig ng lahat ang Darlington City, lahat sila ay nakaramdam ng takot. Huwag kang matakot, ngayong nakapagpamayapa na tayo, ang Darlington City ay hindi na isang mapanganib na lugar, maaari na nating planuhin ng maayos ang mersenaryong grupo, at ang iyong mga pamilya ay hindi nasa panganib, kaya maaari tayong maglibot. Mundong may kapayapaan ng isip. Sinundan ng lahat si Lance at sumakay sa shuttle, pagdating sa Darlington City sa loob ng 10 minuto. Wow! So fast! With the flying shuttle, it's convenient to go around the world already, ang daming lugar na hindi natin mapupuntahan, yay, it's so cool. Ang bawat tao'y nadama walang katulad na relaxed, bago ito ay mataas na intensity oppression. Pagdating sa Yuanming Garden, sinabi ni Lance, mula ngayon, ang maharlikang hardin na ito ay magiging bahay ko para kay Lance at sa inyo, ito ay sapat na malaki at maluho, tama ba? Sinabi ni Bella, Lance, magiging bitag ba ito Ang emperador ay walang dahilan para samahan ka na muling bigyan ka ng flying shuttle, at bigyan ka ng isang marangyang villa, talagang hindi ka masyadong mag-isip Oo, Lance, nararamdaman ko rin napakabilis ng pagbabalik na ito, maaari ba itong isang bitag? Sabi ni Sally. Ngumiti si Lance, huwag kang mag-alala, walang mga bitag, pumasok ako sa palasyo kagabi para makipagpayapaan, kahit ang emperador ay hindi namalayan na ako iyon, sigurado akong takot na takot siya noon, ang emperador ay likas na kainahinala, kaya duwag din siya, hindi siya nang ahas na tumaya, kaya, makipagpayapaan. Mabuti rin, dahil kahit na hindi gaanong kilig sa paghihiganti, inililigtas nito ang iyong pamilya mula sa lahat ng panganib ng pagkalipol. Kung mapahamak ang pamilya mo, ano pa ang silbi kung paano ako makakaganti? Masayang binisita ng lahat ang Yuanming Garden kasama si Lance, ang konstruksyon ay tunay na maluho, at si Lance ay umibig sa Royal Garden na ito ng sabay-sabay. Sa hapon, maraming makapangyarihang tao ng Unity Realm ang dumating upang magbigay galang kay Lance.
Ang katanyagan ni Lance ay pumukaw sa lahat ng mga pamilya sa lungsod, at lahat ay nagkomento kay Lance bilang isang taong maaaring maging kapantay ng emperador. Sa buong North Empire, mayroon lamang isang tao na maaaring maging kapantay ng emperor, si Lance. Maging si Nillian, ang unang antas ng Unity Realm Great Perfection, ang nakababatang kapatid ng emperor, ay hindi makakapantay sa emperor, na nagparamdam din sa maraming tao na hindi makapaniwala. Siyempre, hindi rin komportable ang ilang tao sa loob. Sa sandaling ito, sa North Empire, ang tirahan ng isang kahangahangang prinsipe. Napaka-ironic na ang isang brat mula sa maagang yugo ng Unity Realm ay kinomento ng mga pamilya ng buong lungsod bilang isang taong maaaring maging kapantay ng emperor. Kapatid na imperial, napakaduwag mo pa rin ba? On equal footing with an early Unity Realm person, saan mo gustong mapunta ang dignidad ng Yan Clan natin, sinisiraan mo ang Imperial family ng Yan Clan natin Isang malakas na tao ng Unity Realm na mas mahina lang ng kaunti sa Emperor. Hinampas ang mesa at sinabing, ang lalaking ito, ang nakababatang kapatid na nagpa-iskandalo sa Emperador, si Nillian. Ang isa sa mga lalaki sa tabi niya ay nagsabi, kamahalan, ang iyong kamahalan ay tunay na nakakadismaya, ngayon ay usap-usapan sa labas na si Lance ay kapantay ng Emperor, sayang, kahit na ikaw ay hindi makakapantay sa Emperor, ngunit magagawa ng isang tao sa simula ng Unity Realm. Sa huli, ang Emperador ay labis na nag-aalala, masyadong natatakot sa kamatayan, hindi ba't natatakot siya sa pagbangon ni Lance sa hinaharap. Sa ngayon, marami sa mga inapo ng mga yan ang angkan, at maging ang marami sa mga prinsipe, ay may napakalakas na opinyon sa emperador. 866. Nakakatakot ang mga mata ni Prince Nillian, hindi katulad ng emperor, hindi siya isang taong natatakot sa kamatayan. Kapatid na imperial, pinahiya mo ang maharlikang pamilya ng ating Yan Clan, ako, ang aking nakababatang kapatid, ay hindi dapat pumayag, mabuti, dahil duwag ka at hindi nangangahas na patayin si Lance, kung gayon, gagawin ito ng aking nakababatang kapatid para sa iyo. Nakuyam ni Prince Nillian ang magkabilang kamao at nanlamig ang kanyang mga mata. Sa katunayan, may dahilan kung bakit naging aktibo ang prinsipe sa namamagitan para patayin si Lance. Ngayon ang Yan Clan, maraming inapo ng Yan Clan, hindi sila nasisiyahan sa hakbang ng Emperor, kung sa oras na ito, ang prinsipe ay pumupunta upang patayin si Lance, tiyak na mapapasyahan niya ang maraming inapo ng Yan Clan, upang sa hinaharap, kapag inagaw niya ang trono, makukuha rin niya ang suporta ng maraming inapo ng Yan Clan, kahit na ang lakas ay pinakamahalaga, ang suporta ng pamilya ay napakahalaga din. Ang pakikipag-usap sa kapayapaan ng emperador kay Lance ay nagdulot na sa daan-daang libong miyembro ng royal family ng Yan Clan na magkaroon ng maliliit na salita. Kamahalan, papatayin mo ba talaga si Lance? Imperial brother ay hindi siya nangangahas, ako rin ba? Ang Lance ay wala, kahit na siya ay isang henyo na tumuntong sa Unity Realm bago ang edad na 30, ngunit pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga pakpak ay hindi pa sagana, ito ay mabuting pugutan ako ng ulo sa oras, para mailigtas ako sa gulo sa hinaharap kapag naging emperador na ako. At saka, kung pugutan ko ng ulo si Lance, magugustuhan din ako ng angkan ng Yan Clan ko at susuportahan ako, kaya bakit hindi? Sinabi ng kababatang katabi niya, kamahalan, dapat may dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang kanyang kamahalan sa pagpatay kay Lance, ang kamahalan ay hindi dapat kumilos ng walang ingat, mas mabuting mag-ingat sa lahat ng bagay. Siyempre alam ko, nagawa ni Lance na pumasok sa Unity Realm bago siya mag-30, tutal, may something sa kanya, hahanap ako ng nakaangkop na oras, kapag hindi ako kikilos, tiyak na kunin ang buhay ni Lance kapag ginawa ko. Sabi ng prinsipe na may nakakatakot na tingin. Si Lance at ang kanyang mga kaibigan ay nanatili sa Yuanming Garden, nagpaplano kung kailan nila sisimulan ang kanilang paglalakbay sa buong mundo. Dumating din si Benny upang hanapin si Lance. Tungkol sa usapin ni Lance, narinig ni Benny ang tungkol dito sa pamilya, ngunit wala siyang magawa tungkol dito at tahimik lamang siyang nanalangin para sa kanya. Ang unang hintuan, ang Heaven's Light, ay aalis bukas. Sabi ni Lance.
Mabuti. Gayunpaman, bago tayo umalis, kailangan kong dumaan sa Glazed Kingdom. Mayroon akong kaibigan sa Glazed Kingdom, ang pangalan niya ay Wanderlust. Noong nasa Star Ocean Academy ako dati, hiniling sa akin ni Wanderlust na gamutin siya, ngunit ako ay, hindi ko magawa noon, pero kaya ko na ngayon. Mabuti. Sinabi ni Ben, Lance, napakabuti kung ang long tiya niya na ito ay handang sumali sa ating mercenaryong grupo. Hehe, hindi imposible. Ang long tiya niya ay nasa tuktok ng gitnang Unity Realm, ito ay itinuturing na napakalakas. Mayroon akong isa pang kaibigan sa Star Ocean Academy na nasa tuktok din ng gitnang Unity Realm. Okay, ito ay nakakakuha mamayang gabi, magpahinga na tayong lahat, bukas, alis na tayo. Magpapahinga na sana si Lance nang bigla siyang nakaramdam ng nakamamatay na aura. Healing aura. Kumunat ang noo ni Lance habang hindi ito nararamdaman ng iba. Anong problema? Tanong ni Elsa. Hindi, may nakakapatay na aura na nakalock sa atin. Hindi pwede. Sinabi ni Bella, sabi ko sa iyo, dapat may bitag, tapos na, nakulong na tayo ng emperador. Naikuyom ni Lance ang kanyang mga kamao ng napakahigpit, kaya talagang may bitag, hindi ito inaasahan ni Lance. Dog Emperor, napakasama mo. Isang napakalaking galit sa loob ni Lance, hindi inaasahan ito. Sa sandaling ito, biglang sumili ang isang figure at ngumisi, Lance, hindi mo naiintindihan ang aking kapatid na imperial, hindi ang aking kapatid na imperial ang gustong pumatay sa iyo, kundi ako. Kinilabutan si Lance habang nakatingin sa taong biglang sumulpot dahil naramdaman lang ni Lance ang pamatay na aura, ngunit hindi ang kanyang presensya. Ikaw, kapatid ka ng emperador, Nilyan. Oo, eksakto ang aking Panginoon. Anong ibig mong sabihin? Hahaha, Lance, dahil lang sa mahiyain ang kapatid kong imperial bilang isang daga ay hindi nangangahulugan na ako ay mahiyain bilang isang daga. Ano ang ibig kong sabihin kapag tinatanong kita? Wala akong sama ng loob sa iyo, kaya bakit mo ako pinarito upang patayin? Lance, maganda ang tanong mo. Sa katunayan, totoo na walang puot, ngunit sa mundong ito, kung minsan ay wala talagang puot para pumatay, at kung kailangan kong maghanap ng dahilan, ito ay iyon. Gusto ko ito. Neil, huwag kang masyadong lumayo. Sabi ni Lance habang nakanganga ang mga ngipin. Gusto sana siyang bigyan ng babala ni Lance, ngunit sa pagkakataong ito, hindi talaga magawa ni Lance dahil magkasama na ngayon ang lahat ng kanyang mga kaibigan, literal na parang pagong sa isang garapon, na walang pagkakataong makatakas. Ang pangunahing dahilan ay si Lance hindi inaasahan na may isang prinsipe na darating upang patayin siya pagkatapos na makipagpayapaan, kung hindi ay hindi siya mapapansin. Hahaha, Lance, 31 taong gulang ako nang tumuntong ako sa Unity Realm, 21 taong gulang ka nang tumuntong ka sa Unity Realm, at kasalukuyang nasa buong North Empire, ikaw lang ang nalampasan ako sa paghakbang sa Unity Realm. Sa totoo lang, hinahangaan kita, ngunit sa kasamaang palad, sayang lang. Ano nga ba ang mapapala mo sa pagpatay sa akin? Maiintindihan ko kung patayin ako ng emperador dahil sa takot na maghaharap ako ng banta sa kanyang trono sa hinaharap, ngunit ikaw, ano ang figure? Galit na tanong ni Lance. Not trying anything? For now? Just trying to be happy? I'm happy. By the way, alam mo ba kung ano ang sinasabi ng buong lungsod tungkol sa iyo ngayon, na nagsasabi na maaari kang maging kapantay ng emperador, kung bakit ikaw ay isang maagang yugto ng Unity Realm, kaya, papatayin kita. Sabi ng prinsipe, syempre, ang kanyang tunay na intensyon na patayin si Lance, ngunit hindi niya ito sinabi, kung tutuusin, hindi mabuti na umabot sa tainga ng emperador. Lance, ano ang dapat nating gawin, may paraan pa ba tayo para makatakas? Tanong ni Sarah sa mahinang boses, lahat ng iba, tila, naapi sa momentum ni Nilyan, hindi makapagsalita, hindi makagalaw. Pangit ang mukha ni Lance, sa katunayan, si Lance ay nahuli at walang paraan para makatakas. Phew!
Ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata, ang pag-usad ng galit at kawalan ng pag-asa sa loob, nahuli kasalanan ni Lance ang hindi pagiging handa, sa pag-aakalang tapos na ang usapang pangkapayapaan, ang Darlington City ay napakaligtas. Ang prinsipe ay ang tanging malakas na tao sa North Empire, maliban sa emperador, na nakarating sa Unity Realm Great Perfection, at kay Lance, siya ay kasing pananakot ng emperador. Sa loob-loob na sinabi ni Lance, ano ang dapat kong gawin? Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Dapat akong mag-isip ng paraan upang makalabas, dapat. Sa sandaling ito, may pumasok sa isip ni Lance. Agad na bumagsak sa kanyang utak si Lance ng buong puso. Biglang may ibang bagay na tila kumikislap, pagkatapos ay tila nahawakan ni Lance. Ito pala ay isang alaala na nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang utak, tila si Lance ay napakaliit pa rin, eksakto kung gaano kaliit. Si Lance mismo ay hindi na alam, sa madaling salita, napakaliit. Agad na ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata, at naramdaman ni Lance na siya ay nakahawak sa mga bisig ng isang dalaga. Sinabi ng dalaga, "Baby, dapat mong matutunan ang lihim na ito. Ang sikretong ito ay tinatawag na lifeblood hiding, maaari nitong iligtas ang iyong buhay sa isang sitwasyon ng buhay at kamatayan, maaari niyang agad na gawin ang iyong lakas, pumailan lang ng hindi mabilang na beses, lamang, ito ay sa ang halaga ng iyong buhay, maliban kung talagang kinakailangan, ay hindi kailanman papayagan na gamitin. Ang lifeblood hiding na ito, kapag ginamit, ay sasailalim sa isang malaking backlash. Lifeblood hiding ay magagamit lamang sa isang tunay na krisis sa buhay at kamatayan. Baby, gawin mo see it clearly. Baka sakaling may pakinabang ka sa hinaharap paglaki mo. 867. Nagulat si Lance, bakit bigla niyang naalala ang mga alaala sa kanyang isipan na hindi niya alam. Nadama ni Lance, dapat nasa edad na 1 o 2 taong gulang, napakaliit na alaala, nakatago ng napakalalim sa utak, hindi na maalala ng mga ordinaryong tao. Si Lance ay walang mga magulang sa kanyang nakaraang buhay at inampon ng kanyang Panginoon, sino itong babaeng yamakap sa kanya at tinawag siyang sanggol. At saka saan ito nagpunta? Bakit si Lance Damon ay naging ulila na walang mga magulang? Si Lance ay hindi kailanman nagkaroon ng ganitong uri ng alaala, naalala lamang ni Lance na siya ay inampon ng kanyang amo noong siya ay mga 5 taong gulang, at ang kanyang amo ay hindi alam ang kasaysayan ni Lance. Gayunpaman, ano ang alaalang ito na biglang lumitaw, nakatago sa kaibuturan ng kanyang utak, halos 1 taon o 2 taong gulang. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Lance ay walang oras na mag-isip tungkol doon. Ito ay nakataya na. Ipinikit muli ni Lance ang kanyang mga mata, sinusubukang hanapin at alalahanin ang memory fragment na iyon ngayon lang, kung ano ang sinabi ng babaeng iyon, kung ano ang lifeblood hiding. Sa wakas ay naisip ni Lance ang isang lihim na nabasa niya noong mga oras na iyon, ito siguro ang sinabi ng babaeng humawak sa kanya, lifeblood hiding. Naalala ni Lance at nagsimulang magsanay habang kasabay nito, nag-iingat kay Nillian. Sinabi ni Lance, "Nillian, huwag mo akong pilitin." Si Lance ay lalaban ngayon, na sinusubukang alalahanin ang alaalang iyon mula noong siya ay 1 o 2 taong gulang, inaalala ang sekreto ng lifeblood hidden na ipinaalala sa kanya ng babaeng iyon. Gayunpaman, hindi alam ni Lance na maaari itong isagawa sa loob ng ilang minuto. Nagngangalit na ngayon si Lance habang nakatingin kay Nillian. "Hahaha, hahaha." Isang malakas na tawa ang pinakawalan ng prinsipe, isang tawa na puno ng paghamak. "Lance, sa tingin mo ba hindi ko maramdaman ang kawalan ng pag-asa sa iyong mga mata ngayon? Lance, hindi mo inaasahan na magpapakita ako ngayon, hindi ba? Nahuli ka siguro. Sa tingin mo ba, we're still alive? Although I admit, you are indeed a genius, but unfortunately, it's useless to be genius without a life to live, di ba? Phew! Huminga ng malalim si Lance, pawis na pawis sa kanyang noo, at sa mga tagalabas, parang si Lance ay nasa dulo ng kanyang lubad at napilitang mag-suspense, natatakot na sa susunod na sandali ay maiihi ang kanyang pantalon.
Gayunpaman, walang nakakaalam na si Lance ay nakatuon sa tatlong bagay, naghahanap ng alaalang biglang lumitaw, nagsasanay ng mahiwagang lifeblood invisibility, nakikitungo kay Nilyan, at nauuto sa oras. Iyon ang dahilan kung bakit si Lance ay pawis na pawis. Nang makita ng prinsipe si Lance na pawis na nerbiyos, lalo siyang tumawa ng mapakla, ang kanyang tawa ay puno ng pang-aalipusta at pang-aalipusta, mga ganoong kalakal, hindi niya talaga maintindihan kung bakit nakipagkasundo sa kanya ang kapatid na imperial. Sa sandaling ito, sa palasyo. Kamahalan, ang prinsipe ng Nilyan ay pumunta upang patayin si Lance. Ano? Anong gusto ni Neil? Tumaas ang kilay ng emperador. Kamahalan, ang daan-daang libong mga anak at apo ng Yan clan ay may napakalaking pampublikong opinyon tungkol sa pakikipagpayapaan mo kay Lance, at naniniwala sila na ikaw, bilang isang emperador, ay iniinsulto ang dignidad ng maharlikang pamilya sa pamamagitan ng pakikipagpayapaan. Kasama si Lance. Kung hindi ako nagkakamali, pinatay ni Prinsipe Nilyan si Lance upang makakuha ng suporta sa opinyon ng publiko mula sa mga anak at apo ng Yan clan. Nilyan? You White Wolf? Gusto mo talagang agawin ang trono ko, kung hindi, ano pa ang silbi ng ginagawa mo ang lahat ng ito? Kamahalan, si Prinsipe Nilyan ay nakakakuha lamang ng suporta sa opinyon ng publiko sa pamamagitan ng paggawa nito, ngunit ang susi kung maaagaw niya ang iyong trono o hindi ay nakasalalay pa rin sa lakas, at hindi mo kailangang dalhin ang bagay na ito sa kanya sa iyong mga mata. Kung gusto niyang patayin si Lance, pagkatapos ay hayaan siyang gawin ito, tingnan natin kung sa pamamagitan ng pagpatay kay Lance at pagkakaroon ng suporta ng publiko ng mga maharlikang anak, maaari niyang talagang agawin ang iyong trono, ikaw ay inaasahang tumuntong sa ikatlong antas ng Unity Realm. Ang hininga si Emperor Lord Yan, sa loob ng aking teritoryo, hinding-hindi ako papayag na may lumabag sa aking mga patakaran, bukod pa, pumirma ako ng isang kasunduan kay Lance, anuman ang mangyari, ginagarantiyahan ko ang kanyang kaligtasan sa North Empire, kahit na hindi ako isang mabuting tao, talagang ako ay isang taong may ilalim na linya. Pagkatapos sabihin iyon, nawala si Lord Yan sa lugar. Sa susunod na sandali, lumitaw si Lord Yan sa kalangitan sa itaas ng hardin ng perpektong liwanag, pagkatapos ng lahat, ito ay napakalapit na halos ilang kislap ng mata. Sa Yuanming Garden, sinabi ni Prinsipe Nilyan kay Lance, Lance, ang desperadong tingin mo sa iyong mga mata ay talagang gusto kong tanungin ka, nakakatukso bang lumuhad at magmakaawa sa akin? Walang sinabi si Lance at nagpatuloy sa paghinto ng oras. Sa kanyang isip, patuloy na naaalala ni Lance ang sikreto ng lifeblood concealment na sinabi sa kanya ng babaeng iyon na tingnan kapag siya ay 1 o 2 taon gulang. Ang alaalang ito ay napuno ng kalabuan, na para bang ito ay tumawid sa hindi mabilang na mga layer ng hamog, hindi na maalala ni Lance ang mukha ng babaeng iyon, gayunpaman, naramdaman ni Lance na ang babaeng iyon ay talagang ina ni Lance. Ang puso ni Lance ay napuno ng kalungkutan, lumaki siyang walang ina, ulila pala siya, wala pala siyang ina, pero saan kaya nagpunta ang nanay niya? Sobrang gustong malaman ni Lance, at parang nagpatuloy din siya sa ilabas ang malabo na alaala na iyon upang makita kung ano ang nangyari at kung saan nagpunta ang babaeng iyon pagkatapos. Noon lang, ang boses ng emperador ay nagmula sa langit. Neil, anong ginagawa mo dito? Tumangala ang prinsipe at nakitang natigilan ang emperador, hindi man lang niya naramdaman ang presensya ng emperador, tila may kalayuan pa siya. Nakilala ng aking nakababatang kapatid ang emperador. Nilyan, ano ang magdadala sa iyo sa Yuanming Garden sa ganitong oras ng gabi kung hindi ka nagpapahinga? Kapatid na Imperial, huwag mo akong intindihin, narito ako upang ibahagi ang kalungkutan ng aking kapatid, ang mga usapang pangkapayapaan sa pagitan ng kapatid na Imperial at isang naunang tao sa Unity Realm ay naging napakalakas ng opinyon ng publiko sa aming mga anak na lalaki at babae ng Yan clan, kaya ang aking nakababatang kapatid na lalaki gustong patayin si Lance sa ngalan ng kapatid na Imperial. Nilyan? Huwag kang mag-abala. Dahil nakipagpayapaan na ako kay Lance, tutuparin ko ang aking kasunduan at hinding-hindi ko hahayaang mamatay siya sa North Empire, kahit hindi sa loob ng 50 taon.
Ang iyong emperador, paano ka makikipagpayapaan sa isang maagang yugto ng Unity Realm, ito ay nagpapatawa sa mundo sa ating Yan Clan Bullshit! Ako ang emperador ng imperyo na ito, ang kumokontrol sa imperyo ay hindi ang Yan Clan, ngunit ako mismo, naiintindihan mo ba? Ako mismo. Kung wala ako sa personal, ang aming Yan Clan ay hindi hihigit sa isang ordinaryong pamilya. Walang pinagkaiba sa mga king at pangkalahatang antas ng pamilya. Hindi umimik si Nilyan, naririnig niya na binabalaan siya ng Imperial Brother. Nilyan? Gabi na, bumalik ka na. Oh, Imperial Brother, hindi maganda ang makasakit sa anumang Unity Realm, nakagawa na ako ng hakbang para patayin si Lance, kapag nagawa ko na, kailangan kong gawin ito hanggang dulo, kung hindi ko papatayin si Lance ngayon, siya. Magiging kaaway ko in the future sana matupad ng Imperial Brother na yan ang nakababatang kapatid ko. Nilyan? I order you? Umalis ka kaagad sa Yuanming Garden. Isang bakas ng puot ang lumitaw sa mga mata ni Nilyan at sinabing, kapatid na Imperial, gusto mo bang magkaroon pa ako ng isa pang kaaway sa hinaharap? Kapatid mo ba ako, at mas masahol pa ba sa tangkay ang buhay ng iyong kapatid? 868. Nilyan, natatakot ka rin na maghaiganti si Lance sa iyo sa hinaharap. Kung natatakot ka, bakit mo siya papatayin, at kung sasabihin mong may lakas ng loob akong sabihin ito, nagpapakita ba iyon na ikaw duwag din ang sarili mo? Hahaha, mabuti, tama si Imperial Brother, ano ba ang dapat ikatakot sa isang distritong subordinate ng Tang, Imperial Brother, tapos uuwi muna ang nakababatang kapatid ko. Nagsmiley si Nilyan hahaha at lumipad. Bumalik si Nilyan sa tirahan. Kamahalan, hahayaan mo ba talaga si Lance na pumunta ng ganito? Paano ito posible, dahil nakagawa na ako ng hakbang laban kay Lance, tiyak na papatayin ko siya, hindi ba ito ay isang nakatagong panganib sa hinaharap na hindi ko dadalhin sa aking sarili, ako Neil ay hindi magdadala ng ganoon. Isang nakatagong panganib sa aking sarili. Ngunit, hindi hahayaan ng kamahalan na patayin mo siya. Hindi hahayaan ni Imperial Brother na patayin ko siya, hindi ba't gusto lang niyang suriin at balansehin ako ng hinaharap na Lance, sa ngayon, malamang na si Lance ang ikatlong tao na tumuntong sa Unity Realm. Mahusay na perpekto sa Nilyan Empire, kung masusuri at mabalanse ako ni Lance, kung gayon ang trono ng aking kapatid na Imperial ay magiging solidong parang ginto, talagang magandang ideya ang Imperial Brother. Sa kasamaang palad, hindi ko hahayaan siyang makuha ang kanyang hiling. Kung ganoon ay handa ka na. Saglit na pinrotektahan ni Imperial Brother si Lance, pero hindi habang buhay, tsaka, hindi ko kailangan ng panghabang buhay, gabing-gabi na, mag-raid ulit ako doon, inaasahan ni Imperial Brother na hindi ito isipin, in short. Tiyak na hindi makikita ni Lance ang araw bukas, hahaha. Sa bahay ni Lance. Matapos lumipad si Nilyan, biglang naramdaman ng lahat na umangat ang mapang-ipong puwersa sa kanilang mga katawan. Si Lance ay nagsasanay pa rin ng lifeblood concealment sa sandaling ito, kung gusto ni Nilyan na patayin si Lance ay hindi magkakaroon ng oras para sanayin ito, ang resulta nito ay maiisip, sa madaling salita, ang pabor ng emperador ngayon ay hindi maliit. Sa sandaling ito, hindi banggitin si Nilyan, kahit na siya ay kumilos, si Lance ay nahuli sana at matagumpay na napatay si Lance, ngunit pinili niyang pigilan si Nilyan. Sinabi ng emperador kay Lance, hindi ko inasahan na darating si Nilyan at papatayin ka, marahil hindi mo ito inaasahan sa iyong sarili, kaya't ikaw ay nahuli sa pag-iingat, sa palagay ko kung hindi ako tumigil. Ngayon lang siya, patay ka na talaga, kitang-kita ko sa mga mata mo ang kawalan ng pag-asa. Sinabi ni Lance, salamat, bakit kailangan mong pigilan si Nilyan? Sa pagkakataong ito, mapapatay mo talaga ako at maaayos ang iyong mga alalahanin. Hahaha, Lance, ako, si Lord Yan, ay isang taong walang prinsipyo, dahil nakipagkasundo ako sa iyo at pumirma ng isang kasunduan, susundin ko ito. The agreement only says that you won't touch me,
And if you watch Neil kill me, you don't count as a breach of contract. Sa totoo lang, wala akong kinalaman kung may papatay sa iyo, wala akong sinira sa kasunduan. Isa lang, ayoko na mamatay ka ng ganoon Kaga, gusto kong makita kung may potensyal ka ba sa kinabukasan, kung mamamatay ka ngayon, walang kabuluhan ang kahulugan ng pakikipagpayapaan ko sa iyo, huwag mong kalimutan, kung malakas ka sa hinaharap, ayon sa nilalaman ng kasunduan, kailangan mong tulungan akong bantayan ang bundok na ito. Anyway, salamat. Sabi ni Lance. Hahaha, Lance, ito ang unang pagkakataon na nagsalita ka ng malumanay sa akin, mukhang bagay ka na maging kaibigan, hindi ka away, sige, hindi ko iistorbahin ang iyong pahinga, huwag mag-alala, hindi na mangangahas si Nelia na patayin ka muli, kahit na hindi sa loob ng North Empire. Siya nga pala, Lance, kahit protektahan kita. Hindi rin naman pwedeng forever, so, 50 years na lang ang ibibigay ko sa iyo, kung hindi ka pa umabot sa level ko sa loob ng 50 years, then that means you're no more than that. Ngumuso si Lance, 50 taon, ganoon ba katagal? Bigyan mo ako ng 10 taon, hindi, 5. Ikaw, mabangis na hininga yan, pero sana mag-set ka ulit ng record. Lumipad ang emperador. Sa pagkakataong ito, talagang ang Emperor ang nagligtas kay Lance, kung hindi, si Lance ay maaaring nasa tunay na panganib ngayon. Isang alaala na bigla niyang naalala noong siya ay nasa panganib, nalaman niya na ang lifeblood invisibility na iyon ay hindi pa dapat isagawa. At kahit na, hindi alam ni Lance kung talagang mailigtas nito ang kanyang buhay at ang buhay ng iba. Daw, Kuya Lance? Mukhang gusto ka talaga ng emperador na gawing kaaway, kung gusto niyang putulin ang damo, ito ang pinakamagandang pagkakataon, ngunit hindi niya ginawa. Lance, medyo hindi pangkaraniwan ang ginawa mo kanina, pawis na pawis ka, ano ba? Hindi ka naman natatakot sa kamatayan, hindi ako naniniwalang ganito ka kinakabahan. Tanong ni Bella. Oo. Napatingin din sina Elsa at Sally kay Lance. Huminga ng malalim si Lance at sinabing, nagkaroon lang ako ng biglaang pagkislap ng alaala na nakatago sa kaibuturan ng aking utak sa ilalim ng krisis, dapat ay mula noong ako ay 2 o 3 taong gulang. 2 or 3 years old. It's impossible. The average person can only remember what happened when they were 5 or 6 years old, or 2 or 3 years old, so to speak, at walang makakaalala nito sa lahat. Tama, kaya bago iyon, naaalala ko lang na ako ay isang ulila, inampon ng aking Panginoon, at wala akong alam tungkol sa aking pinagmulan, at hindi rin alam ng aking Panginoon. Ang sabi ng aking Panginoon ay mga 5 taong gulang ako. Taong gulang noong ako ay inampon, kaya't ang aking mga alaala sa aking buhay bago ang edad na 5 ay ganap na malabo. Ngunit, ngayon lang, ako ay sabik na iligtas ang aking sarili, at bigla na lamang, isang alaala ang sumagi sa aking isipan, at doon memorya, ako ay napakaliit, mga 2 o 3 taong gulang, at ako ay nakahawak sa mga bisig ng isang babae, at ang magandang babae ay nagsabi sa akin, baby, kailangan mong tandaan ang sikreto ng lifeblood hidden o, siguro. You will be able to save your life in the future, only, you can only use it in a life or death situation. Then, naalala ko din yung page ng text na nakita ng mata ko nung time na yun, yung text na yun ang sikreto niyan. Sinabi sa akin ng babae na tandaan, lifeblood hidden. Tanong ni Leslie, sino ang babaeng iyon? Ewan ko ba, malabo din ang memorya ko sa itsura ng babaeng yun, malabo ang karamihan sa mga detalye ng alaalang ito. Sinabi ni Sarah, siguro ang ina ni Brother Lance, tinawag ng nanay ang sarili niyang anak na baby. Kuya Lance, kaya hindi ka ulila, may nanay ka, pero bakit ka naging ulila noong 5 taong gulang ka at ay inampon ng iyong amo, ano ang nangyari sa iyong ina at sa kanila? I don't know. I'm so confused at the moment. Since Lance was a child, what he craved most is to have parents, but he had no concept of parents at all, but today, a 2 or 3
Isang taong gulang na alaala ang biglang sumulpot at talagang naramdaman ang presensya ng kanyang ina, ito ang dahilan kung bakit biglang na-miss ni Lance ang babaeng tinawag siyang baby nang walang kapantay, nasaan siya, eksakto sa panahon ngayon, miss na siya ni Lance. Sige, huwag mo nang isipin ngayon, may gagawin pa ako, aalis ako ng maaga sa North Empire bukas ng umaga. Mabuti. Bumalik si Lance sa kanyang silid at nagpatuloy sa pagsasanay ng Lifeblood Hiding. 869. Nangako si Lance na hahanapin niya ang kanyang mga magulang, at ang Lifeblood Hidden na ito ay maaaring ang tanging palatandaan na maaari niya makita para mahanap sila. Sa makatuwid, gaano man kahirap ang pagsasanay, kinailangan itong isagawa ni Lance. Gabi na noon, halos buong gabi ay nag-practice si Lance ng Lifeblood Hidden, ngunit kahit na ang unang antas ay hindi nasanay, marahil, kahit na hindi posible para sa isang tao sa kaharian ni Lance na magsanay nito, palagi itong nararamdaman. Malalim. Gayunpaman, kahit na hindi siya nag-practice ng Lifeblood Hiding, kahit papaano ay naunawaan ni Lance ang asensya ng Lifeblood Hiding. Ito ay, gamit ang dugo bilang daluyan, puso bilang daluyan, chi bilang katawan, at Diyos bilang espada, ang isang hampas ay papatay. Naintindihan ni Lance ang asensyang ito, at siya mismo ay hindi kapanipaniwala, maaaring ang kakayahan niyang maunawaan ang asensyang ito ay may kinalaman sa kanyang bloodline. Ngayon ay tila kailangan pang magtrabaho ni Lance upang magsanay ng Lifeblood Hiding, kahit na hindi niya kaya sa kanyang kasalukuyang paglilinang, ito lamang ang tanging palatandaan na kailangan niyang mahanap ang kanyang mga magulang. Gamitin ang Diyos bilang iyong espada. Sa isip ni Lance, ang pariralang ito ay patuloy na kumikislap. Ang isang Diyos ay ang banal na pag-iisip ng isang tao. Gamit ang dugo bilang daluyan, puso bilang daluyan, chi bilang katawan, at Diyos bilang espada, ang isang hampas ay papatay. Biglang namula ang mga mata ni Lance, na para bang, ang buong katawan niya ay parang demonyo, at ang matalas niyang mga mata ay tila kayang tumagos sa mga malalaking bato. Phew! Sa sumunod na segundo, bumalik si Lance sa katahimikan, mabilis na umaagos ang dugo ni Lance, ang kanyang buong katawan ay nagningning ng kulay dugong glow. Sayang, hindi ito maaaring isagawa, ang pamamaraan na ito ay masyadong malalim, ito ay hindi isang bagay na maaari kong sanayin ngayon. Gayunpaman, hindi ko ito ma-practice ngayon, ngunit sa asensya na naintindihan ko, sa palagay ko ay magagawang simulang gayahin ang kapangyarihan ng pamamaraang ito. Sa sandaling ito, isang figure ang tumatakbo patungo sa Yuanming Garden ni Lance sa napakabilis na bilis. Si Nillian iyon, at sinabi ni Nillian na muling sasalakayin si Lance sa hating gabi ngayong gabi, upang hindi na muling makita ni Lance ang araw ng bukas. Kaya, nandito si Nillian. Si Lance ay nagsasanay ng cottage version ng Lifeblood Hidden, nang biglang, naramdaman niya ang isang nakamamatay na aura na pumasok. Ang tinatawag na cottage version ay ang cottage version ng Lifeblood kain na hindi kayang sanayin ni Lance ang tunay, kaya ayon sa asensya ng kanyang pangunawa, siya mismo ang naghanap nito. Siyempre, ang kapangyarihan ng bersyon ng cottage na kinuha ni Lance sa kanyang sarili ay hindi kahit na malapit sa gilid ng totoong Lifeblood kain, ngunit sa kasalukuyang Lance, ang kapangyarihan ng cottage na bersyon ng Lifeblood kain. Noon ay walang katapusan. Nagulat si Lance nang maramdaman niya ang nakamamatay na aura, pagkatapos ay nagngangalit siya, si Nillian, parang sobrang tinansya ng emperador ang kanyang kapangyarihan, naisip niya na si Nillian ay hindi maglalakas loob, katawa-tawa, sa kalagitnaan ng gabi, siya. Dumating para patayin ulit ako. Sa buong katawan niya, napakalakas din ng pamatay na aura ni Lance, ngunit napakaliit ng pamatay na aura ni Lance kumpara kay Nillian. Sinabi ni Lance, sa ngayon, malamang na natutulog ang emperador, kahit na gusto niya akong iligtas, natatakot ako na hindi niya ito magawa, hindi ko naman maiiwasan ang sakuna na ito pagkatapos ng lahat. Sige, gawin natin ito pagkatapos. Ako, si Lance, ay lalaban hanggang kamatayan, kung ako ay mamatay, ito ang magiging kasawian ko, kung hindi ako mamamatay, ito ang magiging kapalaran ko. Agad na nagpalibot si Lance ng Lifeblood Hidden.
Ang buong dugo ng buong katawan ni Lance ay mabilis na dumadaloy, at sa huli, lahat ng dugo sa kanyang katawan ay natipon sa kanyang utak, kaya sa sandaling ito, si Lance ay nakaramdam ng sobrang nakakatakot, at ito ay gumagamit ng dugo bilang isang medium. Maaaring mag-isip si Lance gamit ang kanyang mga paa at alam niya na ang gayong pamamaraan ay dapat na may napakalaking resulta. Syndrome, at ang mga alaala sa kanyang isipan ay nagsabi rin na ito ay dapat gamitin lamang sa isang sitwasyon sa buhay o kamatayan. Hahaha, Lance, maghanda sa pagtanggap ng kamatayan. Ang boses ni Nillian ay nagmula sa labas ng bahay, at sa susunod na sandali, ang bahay kung saan naroon si Lance, ay bumagsak sa isang iglap, at nabunyag si Lance sa loob. Nang makita niya ang mga mata ni Lance na puno ng pulang ilaw, nanginginig din siya, at tumawa si Nillian, ito kaya ang maalamat, kawawang aso na tumatalon sa dingding. Nillian, bastard ka. Sabi ni Lance sa nakakuyom ng ngipin, sa hindi malamang dahilan, naramdaman ni Lance sa sandaling iyon, inialay niya ang kanyang buong dugo sa katawan, sapat na ang kapangyarihan para durugan si Neil. Lance, you even dare to call me a bastard? Hahaha, I'd like to see how you can call a bastard when you can see the sun tomorrow. Nillian, mamatay ka na. Lance, ang mamamatay ay ikaw. Nakita ni Nillian si Lance na sumisigaw pa rin na siya ay mamatay, at ang kanyang puso ay biglang nagalit na parang tsunami. Gumalaw si Nillian, pumatay kay Lance. Gumalaw din si Lance, ang katawan ni Lance, biglang namula ng ambon ng dugo, at pagkatapos, nawala ang buong katawan niya. Upang maging tumpak, ang buong katawan ni Lance ay nakatago, na para bang ito ay isang espada na nakatago sa kanyang manggas. Ginagamit ang Chi bilang kanyang katawan, at ang Diyos bilang kanyang espada. Bang! Sa sumunod na segundo, biglang nakaramdam ng invisible si Nillian, isang matalim na saksak diretso sa utak. Sa di kalayuan, sumigaw ang emperador, huwag. Oo, dumating na ang emperador, at bagamat natutulog ang emperador, napakalakas ng chi ni Nillian kaya naramdaman ito ng emperador pagdating niya sa bahay ni Lance. Noong una, dumating ang emperador para pigilan si Nillian, ngunit, sa halip na makita ang larawan ng pinatay na si Lance, ang nakita niya ay, nawala ang buong katawan ni Lance, at sa sumunod na segundo, ang nakamamatay na aura, na parang demonyo, ay gamulong patungo sa Nillian. Ang momentum sa katawan ni Lance sa sandaling ito, maging ang emperador ay nanginginig, na parang biglang nagbago si Lance sa isang tao. Gayunpaman, ang emperador ay nagkaroon lamang ng oras upang sumigaw ng hindi, at sa susunod na sandali, ang mga mata ni Nillian ay dilat at hindi gumagalaw, ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay tumagas na parang baha. Sa pagtingin sa katawan ni Nillian, ngunit walang mga sugat, pakiramdam ni Nillian ay nabasag ang kanyang utak, ngunit sa katunayan, buo pa rin ang ulo ni Nillian, ngunit ginawa niya ang kanyang sarili na mamatay kahit papaano. Para naman kay Lance, isa pang ambon ng dugo ang namuo, at ang kanyang katawan ay biglang lumitaw sa likod ni Neil, at ang Lance na muling lumitaw ay mukhang napakahina. Nagbibigay ng isang ilusyon na ang buong katawan ni Lance ay dumaan sa utak ni Nillian. Sa sandaling ito, naramdaman ni Lance, na parang bumagsak, parang ang kanyang kaluluwa ay humiwalay sa kanyang katawan, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang katawan, na para bang siya ay nagpapagaling mula sa isang malubhang sakit. Si Lance mismo ay hindi alam kung ano ang sitwasyon ni Nillian sa sandaling ito, nakatayo nang hindi gumagalaw sa kanyang harapan, ngunit hindi pa ganap na patay. Si Lance ay hindi magalang sa sandaling ito at agad na ipinakalat ang Second God Law, tulad ng siya ay napakahina sa sandaling ito. Wow! Iginuhit ni Lance ang espiritual na enerhiya ni Nillian ng sabay-sabay, ang katawan ni Lance ay parang espongha na tinuyo ng tubig, at pagkatapos ay lumawak ang espongha. Ang bagong mahinang mental na estado ni Lance ay agad ding bumalik sa sukdulan nito, ngunit nandoon pa rin ang pisikal na kahinaan. Bang! Bumagsak ang katawan ni Nillian sa lupa, nakadilat pa rin ang mga mata. Mula sa malayo, ang emperador ay ganap na natulala, nakatingin sa bangkay ng kanyang kapatid, bagaman, si Nillian ay may mga ambisyon, ngunit kung tutuusin, siya ay kanyang kapatid. 870
Nakuha ni Lance ang espiritual na enerhiya ni Nillian, na siyang espiritual na enerhiya ng Unity Realm Grand Perfection, kaya lang, napakalinaw ng isip, ngunit nanginginig ang katawan. Tumingin si Lance sa emperador, at tumingin din ang emperador kay Lance. Sa sandaling ito, sa wakas ay alam na ng Emperor kung bakit baliw na baliw si Lance noon, kaya talagang mayroon siyang mga superhuman na card at nagawa niyang patayin ang lahat ng Unity Realm Great Perfection sa isang suntok. Sa sandaling ito, naalala ng emperador na dati, gusto niyang patayin si Lance, at hindi niya maiwasang manginig, kung, tulad ni Nillian dati, ginawa niya talaga ito sa usapang pangkapayapaan, kung gayon, patay na rin ba siya? Sa pag-iisip nito, ang likod ng emperador ay bumuhos sa malamig na pawis at ang kanyang mga talampakan ay nanginginig. Lance, ito ay kakilakilabot, anong uri ng card ito, anong uri ng martial skill ang ipinakita niya? Ang martial skill na ito ay hindi dapat umiral sa mundong ito, si Lance ay nasa maagang yugto pa lamang ng Unity Realm, ngunit nagawa niyang patayin ang Great Perfection. Gayunpaman, nakikita rin ng emperador na ang martial skill na ito ay tiyak na masyadong nakakaubos, o may napakaraming after effect, kaya si Lance mismo ay hindi nang ahas na gamitin ito, kung hindi, paano siya na-corner noon, at sa ngayon. Nanginginig ang katawan ni Lance, halos hindi niya ay nalalayan ang sarili mula sa pagbagsak. Sa katunayan, kung hindi dahil sa katotohanang si Lance ay nakasuso sa mga Diyos, si Lance ay nawalan ng malay, at ang tunay na lifeblood hidden ay mawawalan ng malay sa loob ng mahabang panahon pagkatapos itong maisegowa, hanggat bilang 1 taon o 2 o kasing ikli ng ilang buwan. Ang knock-off na bersyon ni Lance ng Lifeblood Invisibility, bagaman ang kapangyarihan nito ay hindi maikukumpara sa orihinal, ngunit hindi ito isang bagay na nasa antas ng Unity. Maaaring mag-practice ang Realm, kaya sa loob ng Unity Realm, kahit na ito ay isang knock-off, ito ay napakalakas pa rin. Lumipad ang emperador na nanginginig sa loob at tumayo sa hindi kalayuan sa harap ni Lance na nakatingin sa bangkay ni Nillian, hindi alam kung ano ang sasabihin sandali. Sinabi ni Lance, pasensya na, patay na ang kapatid mo, ngayon ay makikita mo na ako ay napakahina, ngunit, pisikal na kahinaan lamang, ang aking espiritu ay malinaw pa rin, ngayon lamang ang martial art na iyon, kung kailangan kong lumaban. Para sa aking buhay, maaari pa akong magpadala muli. Tiningnan ng emperador si Lance na may takot sa kanyang mga mata, at ang napakalakas na martial art ay maaaring mailabas sa pangalawang pagkakataon. Sa katunayan, nagsisinungaling si Lance sa emperador. Ngayon na si Lance ay halos hindi na nakatayo, ilulunsad ito sa pangalawang pagkakataon. Ito ay ganap na imposible, at walang nakakaalam kung gaano kaina si Lance ngayon. Siya ay ngayon, lalo pat labis na pinagkaitan ng dugo, at bawat pulgada ng mga meridian ng kanyang katawan ay mayroong nabasag. Oo, nabasag. Hindi man lang alam ni Lance kung kailan siya makakabawi, o kahit na siya ay ganap na makakabawi, at kung magagamit niya ito tulad ng orihinal kapag siya ay gumaling, gaya ng inaasahan, hindi sa isang buhay o sitwasyon ng kamatayan. Lance, hindi mo na ako kailangang takutin, kung gusto kitang patayin, matagal ko nang ginawa iyon. Sabi ng Emperor, medyo nanginginig pa ang tono niya, sapat na para makita niya ang takot na nararamdaman niya. Lance. Tiningnan ni Lance ang bangkay ni Nillian at sinabing, patay na si Nillian, kapatid mo siya kung tutuusin. Kahit na kapatid ko siya, ngunit, walang dapat sisihin, Lance, tulad ng, kung ginawa ko rin ito sa iyo noon, patay na rin ba ako tulad ni Nillian? Tumango si Lance at sinabing, oo. Siyempre, ito ay isang kasinungalingan, hindi pa alam ni Lance ang martial art na ito dati. Technically, naaalala ni Lance ang toneladang alaala na ito mula noong siya ay 1 o 2 taon gulang, at alam na ang lifeblood hidden na ito ay din. Pilit na pinaalis ni Nillian. Ang mga kaibigan ni Lance na iyon ay pinagmamasdan si Lance mula sa malayo, hindi pa rin nila alam kung ano ang nangyari, ang bangkay lang ni Nillian ang nakita nila. Phew! Huminga ng malalim ang emperador, sa sandaling ito, sa wakas ay nalaman ng emperador sa kanyang sarili na ang kanyang desisyon na makipagkasundo kay Lance ay napakatalino, ang taong ito, ay isang pervert,
hindi dapat umiral sa mundong ito, walang sinuman ang mag-aakalang nagawa niyang patayin ang dakilang perpekto sa simula ng Unity Realm, ano ang hindi isang pervert. Gabi na, magpahinga na tayo ng maaga. Walang sinabi ang emperador, binuhat ang bangkay ni Nillian, lumipad at nawala sa kalangitan ng gabi. Agad siyang sinunggaban ng mga tao sa hindi kalayuan sa likod ni Lance. Si Lance naman ay bumagsak sa lupa, hindi makagalaw. Lance, anong problema mo? Nagmamadali akong umakyat para magdiwang, ngunit, nang makitang bumagsak si Lance, agad akong nag-alala. Sinabi ni Lance, ang mga meridian ng aking buong katawan ay nabasag. Ah! Lance, anong nangyari? Dumating lang si Nillian para patayin ako sa kalagitnaan ng gabi, pero wala akong choice kundi gamitin ang Lifeblood Hidden, isang martial art na kayang pumatay kay Nillian sa isang suntok, pero malubha ang kahihinatnan, at hindi dapat gamitin. Kung hindi life or death situation. So, ngayon nakita mo na ang resulta. Lahat ay tumingin kay Lance na hindi makapaniwala. Nag-practice ka talaga nitong martial arts. Mapait na ngumiti si Lance, hindi, ang martial art na ito ay hindi isang bagay na maaari kong sanayin sa aking kasalukuyang antas, kahit papaano ay naintindihan ko lang ang asensya ng martial art na ito, kaya, gumawa ako ng sarili kong copycat, hindi ko inaasahan na ang kapangyarihan ay napakalakas, Nillian, namatay ang makong na ito, laking tuwa, ngayon lang din natakot ang emperador, namumutla ang mukha, hindi man lang makapagsalita ng maayos, sigurado akong natakot din siya light. Lance, masyado kang pervert, sa mundong ito, wala na talagang kasing pervert na katulad mo. Sige, cut the sarcasm, basag-basag na ang mga meridian ko, mukhang hindi na natin matutuloy ang mercenary tour natin bukas. Grabe naman kasi Meridian ito ang pinakamahalagang basic condition ng isang martial arts practitioner at basag-basag ako, ang katawan ko ngayon ay katumbas ng ordinaryong tao na walang martial arts skills, basically in an unarmed state, syempre, ako. Nasa mabuting kalooban ako. Let's leave it at that, tulungan na kita at magpahinga. Mabuti. Tinulungan si Lance na magpahinga sa kama, at lahat ay nagpalitan ng kasiyahan sa loob ng kalahating oras bago bumalik sa kani-kanilang silid, iniwan sina Elsa, Bella, at Sally upang samahan si Lance. Mapanuksong hinawakan ni Lance ang dibdib ni Elsa, umirap si Elsa, nakahiga ka ngayon sa kama, at nasa mood ka pa ring ligawan ako. Ngumiti si Lance, bagaman nagbayad ako ng mabigat na halaga, ngunit ang pag-iisip na pinatay ko si Nillian at natakot sa emperador ng labis na nanginginig pa siyang magsalita, masaya ako, ngayon, napakasaya ko, gusto kong tingnan mo, North Empire, na naglakas loob pa ring guluhin ako. Bukod dito, nalanghap ko ang espiritual na enerhiya ni Nillian, ang espiritual na enerhiya ng Unity Realm Great Perfection ay masyadong kapakipakinabang sa aking pagpapabuti, kaya sulit ito. Sa palagay ko ay dapat kong masira hanggang sa gitna ng Unity Realm. Pero ang katawan mo. Ang katawan ay ang katawan, at ang paglilinang ay ang paglilinang, at bagamat sila ay nagpupuno sa isa't isa, hindi ito gaanong nabasag ang mga meridian at ang martial cultivation ay nabasag. Itatayo ko muna ang aking kaharian ngayon, at ang aking katawan ay dahan-dahang aayusin, kaya lang, natatakot ako na aabutin ito ng mga taon sa katagalan, o hindi bababa sa 1 taon at kalahati. Tapos pagkatapos mong ayusin, magiging katulad pa rin ba ng orihinal? Hindi ko alam, ngunit ako ay isang manggagamot, kaya dapat akong makalapit ng walang katapusan sa orihinal. Ang martial art na ito ay dapat gamitin ng mas kaunti sa hinaharap. Tama. Kapag ginamit mo ito ng 10 beses, ang mga meridian mo ay mababasag ng 10 beses, kahit gaano mo pa ito ayusin, lalala ito ng polala, kung hindi ito isang sitwasyon sa buhay o kamatayan, hindi ko ito gagamitin sa pangalawang pagkakataon.